Magandang araw sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman tayo muli, no? Pag-uusapan natin tong tubig, water security. So, bagong lahat, nais ko lang din pong ipaalala na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, no? Like, at saka huwag niyo nang i-hit yung bell button. I-subscribe lang muna. But anyway, mga kasama, meron lang akong isang incident kaninang umaga na nagtitrigger sa aking consciousness kung bakit ito ang napapriority nating itampok ngayong araw na to. Meron lang akong ipapanood na short clip lang na ito po kasing nagiging sanhi kung bakit ako tatampok ng isang item ngayon na napapriority natin itong tubig. Panoorin niyo po muna mga kasama. Yun guys, kanina kasi napapansin ko na pang ilang araw na itong pabalik-balik. Actually, sa ngayon, mga 3 araw na kaming walang masyadong stable na supply ng tubig. Kaya itong ating service provider, yung mga mobile trucks nila, yung tanker nila talagang nagdi-deliver na ng tubig. Yung nagkakaproblema ko kasi parang hindi na siya normal eh. So, kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tubig. May kasabihan kasi mga kasama na 1,000 people may live without love, but not a single person will survive without water. Itong ating paksa ngayon mga kasama, banggitin lang natin at bibiyakin natin pala sa 3 parte. Una is yung introduction niya natin. Introduction ng tubig. Pangalawa is yung sources ng tubig. Pangatlo ay ang ating dapat gagawin o ang ating mga dapat paghandaan. So, let's dive in. Alam nyo ba na ang natural na tao o isang individual, yung average person, adult, kung ikaw ay lalaki, ang average estimated consumption mo ng tubig sa loob ng isang araw ay 3.7 liters. Kung ikaw naman ay babae, ang average daily consumption mo ng tubig is 2.7 liters. Yun po yung estimate. Hindi pa po mga kasama dyan, kaibigan, yung waste na gine-generate natin. Bawa, katulad ng pagsasaing, paghuhugas natin ng mga pinggan, paglalaba, yung ating pag-iihi, pagdudumi. Kasi kailangan natin ng tubig yun eh. So, lahat yung wastewater. Hindi pa kasama yung tubig na natapon sa ating pagligo. Diba? So, gaano ba kalaki o gaano ba karami ang ating wastewater na na-generate sa isang araw. So, yun po yung ating bigyan ng consciousness kasi tatandaan nyo mga kasama, ang water ngayon, ang fresh water ngayon sa worldwide study is depleting. Kasi, kung mamarapatin nyo, ang fresh water pala, sa buong percentage ng water content dito sa buong mundo is, fresh water is only 1%. So, the rest niyan is ocean na. The rest, ocean o kung ano pa man, sea, no? Mga maaalat na iba pang body of surface of water. Pero yung fresh water natin talaga is only 1% of it. Yung isang porsyento na yun, pinaghahati-hatian nyo ng ilang bilyon na ba tayo ngayon? Di ba? So, ganun siya, ilang milyon tao ang nag-share yung 1% ng tubig na yan. So, ang ibig kong sabihin, ini-emphasize po natin na lahat tayo is very dependent dyan sa 1% na tubig na yan. So, saan ba nanggagaling yung ating tubig? So, yun kasi dapat alam natin yan. Kasi yung isang material na content na ginawa ko, doon ko kasi na-appreciate kung saan ba talaga nanggagaling yung ating tubig dito sa Metro Manila. Ipo-focus lang muna natin yung ating
location sa Metro Manila, considering na dito kasi nandito yung volume ng population, massive kasi yung population dito, massive yung generation ng tubig, at the same time yung demand ng tubig dito sa ating mga service provider is napakataas. So dito lang muna tayo, wag na muna tayong lumabas, wag na muna tayong pumunta sa Metro Cebu at saka Metro Davao at saka iba pang mga syudad dito sa Metro Manila, sa Pilipinas. Ang ating sources of water ay tatlo lang yan. Number one is yung ating surface water. So yan po yung rivers. So nanggagaling po yan sa mga sheds, sa mga ilog, creeks. And then eventually bababa yan sa lakes o kaya ba sa sea. So para dito sa Manila, ang ating surface water dito ay mostly nanggagaling coming from the highlands of the Sierra Madres. So, dadaan yan sa mga rivers. So, yung iba pupunta dun sa Angat Dam kasi may sariling watershed ang Angat. Pero si Sierra Madre din, part din siya na Sierra Madre. And then the rest, yung dito naman banda sa may Rizal area, Tanay, papasok po siya dun sa ating catch basin, which is Laguna Lake. So, yan po yung ating surface water na isa sa source ng ating fresh water. Pangalawa is yung ating underground water. So, dyan po mapasok yung ating deep wells. So, yan, may mga aquifers kasi yan eh. So, may mga larangan din o mga tao na nakatutok dyan, mga geologists, kung ano pa ba, na sila din yung nagre-research dyan sa mga aquifers na yan para pwedeng pagkukunan ng tubig. Pero sa pagkakalam ko ngayon, medyo pinagbabawal pa yan ngayon, o pinagbabawal na kasi every time na i-extract natin yung tubig doon sa ilalim, sa groundwater, nagkakaroon ng reaction yung soil immediately on top of it. So nagkakaroon ng deformations yan. So ibig sabihin, may mga batas na rin po tayo ding sinusunod yan. So ang pangatlo nating source ng fresh water is ulan. So yung ating rainwater kasi, kaya nga 'di ba, kung halimbawa nandoon tayo sa drought, kung mapapansin niyo yung ating dams, kapag kasi ay medyo talagang patuyo na yan, laging binobroadcast yan sa ating mainstream media na kailangan na natin ng ulan, may mga La Nina, kailangan natin El Nino na, kailangan na niya ng ulan. So may mga projection sila diyan at up to what level. So may mga sangay ng gobyerno na nag-aaral din dyan. So, but, ang ibig ko sabihin, isa is rainwater. So, para lang din ma-appreciate natin anong halaga ng ulan. Hindi lang na nagdudulot siya ng baha. Impact lang yun kapag sobra-sobra na po yung tubig. So, yun, meron na kasi tayong depletion sa tubig. Katulad ng pinakitang video kanina, dito lang sa amin. That is just a domestic problem. So, sa household ko. So, ibig sabihin, isang community kami, hindi lang ako, lahat kami, wala kaming supply ng steady supply ng tubig. So, ibig sabihin, meron siyang depletion na. So, alam nyo ba na ang ating mga water concessionaires ngayon, dito sa Metro Manila, meron tayong dalawang major sources ng tubig rito. Number one, coming from our dams, and number two, ang ating Laguna Lake. Alam nyo ba na malaking bahagi sa ating water supply dito sa Metro Manila is already coming from the Laguna Lake. So, meron na po silang mga treatment facilities na in-install dyan. So, napakaraming filter system na nang dinanas dyan. And then, nakakarating sa ating bahayan, malinis na. Minsan nga, medyo malabo pa yung tubig eh. So, kailangan lang, minsan, aralin din natin kung kailangan ba natin talagang di ba? Kailangan natin gamitin yan sa ating pagsasaing. So, tingnan nyo rin, kasi makikita nyo naman yung kulay eh. But anyway, yun po yung ating nais iparating na ang tubig, sources ng tubig sa atin ngayon, medyo depleting na. Hindi pa kasama yung ating surface water na nagkakaroon pa ng pollution kasi gawa din nating mga tao na hindi natin napapansin o hindi natin pinapalagahan na nakokontaminate na pala natin yung tubig. And then especially yung ground, yung ating groundwater, kasi kita nyo naman ngayon yung mga effluents coming from our household sa septic tanks natin, di ba? Yun naman mga kumpanya,
talagang minumonitor yan sila din ng gobyerno, mga kasama, na intindihan natin yung toxicity na natatapon, pero sigurado ako na napakahigpit ang EMB ng DENR niyan sa pagmonitor ng waste sa effluents sa papunta sa tubig. Itong batas natin, mga kasama, itong Republic Act 9275, ito yung Philippine Clean Water Act. So ito po yung batas na to, ito po yung nagre-regulate sa kung paano natin papahalagahan yung ating water resources. So ito kasing water resource natin is natural to eh. So tama lang na kailangan natin siyang bigyan ng mga safeguards, kasi mamaya pag naabuso natin, mga kasama, napakahirap pagdating ng araw, wala na tayong iinumin. So paano na yan? So yun, paano natin ba madidetermine kung kaya ba nating inumin na yung tubig? So yung ating mga processing plants kasi may mga basis yan sila, may mga standards yan silang sinusunod. Kasi syempre sa tubig, meron kasi yung pH na tinatawag, yung power of hydrogen. So may mga levels yan na hanggang saan lang yung safe na po pwedeng inumin ng tao, which is 6.5 to 8.5 pH lang ang pwede. Pero hindi lang kasi pH ang binabatayan nila niyan. Meron din yung mga dissolved oxygen, biological oxygen demand, yung BOD. Actually, madalas na inaano to sa mga chemist ang gumagawa nito. Yung tinitest, meron silang testing facility yung sa tubig. Tsaka yung total suspended solids, at tsaka yung fecal coliform. Tsaka marami pa yung iba, pati temperature ng tubig, inaaral ng mga ano yun. May mga examination silang ginagawa dyan para ma-prove at saka para ma-certify na yung tubig na yan ay pwede siyang inumin. So, ang tanong natin, mga kasama, paano pag wala tayong tubig? Diba? Paano pag wala tayong tubig, walang water source at hindi nagdi-deliver yung katulad ng pinakita kong tangke, saan tayo kukuha ng tubig? So, ito po yun isasama natin at pag-uusapan natin sa ating mga dapat ihahanda. Yun, meron akong mga listahan dito, mga kasama, na ipapakita sa inyo. Actually, ako lang gumawa nito eh. Base lang din to sa the way I interpret my prepping scenarios. So, yun, ang una dito, mga kasama, level 1. Number 1 na talaga, wag nating i-pollute yung ating tubig. Do not pollute our surface water. Na wag tayong basta-basta, ibig sabihin wag tayong basta-basta magtatapon, 'di ba? Alam niyo ba na yung isang bumbilya, yung fluorescent lamp, kaya niyang i-pollute up to 100,000 liters of water. Yung isang piraso lang 'yan. So kung reckless tayo, tapon lang tayo ng tapon na hindi man natin inaasahan o hindi man natin pinapalaghan yung impact ng ating pinagagawa, ano pang asahan natin kung tayo mismo paano pa natin iaasa na tayo nga mismo reckless paano na yung iba? So ayun na, ibig sabihin, ako talagang pinopromote ko na hangga't maaari iiwasan natin yung mag-pollute ng ating surface water, no? Wag yung kung saan-saan tayo dumudumi na eventually papunta rin yung sa streams. Ay, panawagan dyan sa mga tropang mga namumundok, no? Kasi madalas sa bundok ganun So, may throwaway lang tayo, ayos na. Wag hangga't maaari iwasan natin na yung ating dumi pupunta dun sa tubig, sa water source. Kasi siyempre, paano na yung ibang mga camper? Paano na lang, 'di ba? May mga tinatawag silang fecal coliform So, magkakaroon ng problema yung digestive system na niyan, no? Magkakasakit sila dahil sa kakagawa natin. Pangalawa, use our household water wisely. Okay, ibig sabihin, bawa, naglalaba ka. Huwag yung basta-basta. Pag natapos mo ng isang, huwag mong itapon agad, diba? Pwede mo namang idilig yan sa mga halaman. At least, napapakinabangan siya up to many levels. Kung meron ka pang ibang huhugasin, kasi kung itapon mo lang ng itapon, sayang naman, pwede pa sana mapakinabangan ng ibang bagay yan So, at least, namamanage mo yung waste ng tubig. Napapakinabangan natin yung, namamaximize natin yung tubig. And then, pangatlo, kung hangga't maaari, maggawa tayo ng catchment ng tubig sa ulan. So, kasi 'di ba meron naman tayong downspout. Ibig sabihin, lagyan mo lang ng
barrel o kaya ba yung mga container, plastic containers doon, at least somehow yung pandilig natin sa halaman hindi na manggagaling doon sa ating tubig gripo. So ibig sabihin somehow nakakatulong yun. Pambuhos, di ba? Kailangan natin yan sa ating mga office ni Mayor. Pag sinabi kasing office ni Mayor mga kasama, yun po yung ating restroom kasi pangit kasing sabihin natin na nasaan ba si Juan? Nandun sa CR, parang hindi masyado pangit pakinggan saan ba si Juan? Andun, kausap pa si Mayor. Medyo parang napakagandang pakinggan Anyway, next is magtanim tayo ng kahoy. Mga kasama, yung mama ko bago lumisan, may bilin sa akin. Kaya ako nakaugalian ko at least once a year, at least makatanim ako kahit maximum of 5 na puno. Sabi niya, you can help build a dying forest by starting to plant a tree. Ang populasyon sa Pilipinas, mga kasama, aabot na tayo ng 111 million ngayon, more or less. Based doon sa latest na worldometer sa population. Kung halimbawa sa isang tao magtanim lang kahit isang puno sa isang taon, siguro naman in the next 5 to 10 years or 15 years, napakakapal na ng ating mga kabundukan na naman ulit. Somehow marirevive na natin yung ating mga kabundukan. So yun So yan yung level 1. Kailangan wag nating i-pollute yung tubig. Pangalawa, kailangan i-manage natin yung ating waterway sa bahay. Pangatlo, kailangan nating maglagay ng mga container doon sa downspout para ma-conserve natin yung rainwater. Tsaka pang-apat, hanggat maaari, magtanim tayo ng kahoy. Next level is, ito po mga kasama, I hope na ginagawa nyo ito. Kasi ako ginagawa ko to. Kailangan nating, pangalawa, ito yung tinatawag na identification of proximate water sources. So, ito po yung number 1, titingnan natin kung saan ba yung nearest natin na water refilling station sa ating bahay. Ibig sabihin, gaano ba kalayo yung ating water refilling station? Kasi madalas sa atin, order lang. Tawag-tawag lang, text lang. Mga kasama, in the event of shit, bawa, earthquake, walang ganun. Wala kang ma-text noon kasi lahat tayo damay lahat. Ibig sabihin apektado tayo lahat. So, saan alam mo ba kung nasaan yung pinaka-nearest water station, refilling station? Pangalawa, alam mo ba kung saan yung nearest deep wells sa inyo? Kasi ito, magkakatrouble man yung ating water supply coming from Maynilad o kaya ba Manila Waters, yung deep well, continue ang pumping ng tubig niyan. So, ibig sabihin, kung wala kang deep well, saan yung nearest deep well na commercial deep well na meron ka sa area mo? Siguro, imamapping natin at least more or less 500 meters ang radius ng ating area. At least alam natin kung nasaan yung mga sources of water niyan. Alternate sources in the event of shit. So, isa din sa titingnan natin, i-identify o i-locate yung mga wet hydrants, yung kung saan nagpapump yung mga bumbero natin mga kasama. Kasi syempre may tubig din yan separate kasi yan kaysa dun sa main line. So may mga special kasi na locations yan So habang nagpapasyal-pasyal ka dun sa area mo, dapat malocate mo kung meron bang ganito sa area mo. Pero sa mga latest ngayon, iba na atang design, parang underground na. So hindi ko lang na-picturean, pero may nakita ako somewhere sa Pasay na nag-i-extract sila ng tubig coming from the pipeline, underwater na yung extraction. Ibig sabihin, may bulb na ron, special bulb na ginagamit nila. So, yun, at least alam natin na meron palang ganyan nearest doon sa area. And then, last but not the least, alamin nyo mga kasama kung saan yung pinakamalapit na may kapitbahay na may swimming pool. Diba? Kasi yung swimming pool kasi, reservoir din somehow yan Dudumihan man yan, pwede nating i-filter yun at saka i-purify yung tubig niyan. So, ibig sabihin, at least alam mo kung saan ka pwedeng mag-igib ng tubig in the event of shit. Yun yung level 2. Level 2 na tayo. Dito tayo ngayon sa level 3.
Ang level 3 natin mga kasama, this is purification and filtration. Ibig sabihin, somehow meron kang water filter. Ako kasi mga kasama, meron akong water filter sa bahay, tig-iisa actually kami. So, since 4 kami, meron din akong 4 na drinking straw, yung life straw. Itong mga ganito mga kasama. So, meron akong 4 na ganito. Kasi dapat tig-iisa kami. Ang laman nito mga kasama, ganito rin. Pero ito naman, matagal naman to bago mahaba ang shelves nito eh. Ang laman nito, ito. Ito lang siya. So, nakapack pa ito. Yan, titingnan natin mga kasama yan, live straw. Ibig sabihin, ako talaga, hinahanda ko to, nag-i-invest din tayo kahit papaano rito. Kasi, in the event na magkakaroon nga tayo ng mga kalitsi-litsihan sa buhay, at least yung mga mahal natin sa buhay, alam nila kung paano ito gamitin at saka kung kailan nila gamitin. So, isa ito sa ihahanda natin. Sa level 3, dapat meron tayong water filter system. Pero mga kasama, mga kapreps, mga paps at saka mga caps, ang water filter, iba po yun sa water purification. Huwag po kayo malito doon, kasi ang water filter, ginagawa lang yan at talagang effective lang yan doon sa mga surface, water surface na hindi naman kontaminado. Ibig ko sabihin, mga ilog, katulad ng halimbawa, maikwento ko lang sa inyo yung endurance hike namin sa Dasimulaw. Sa, ano yun, yung hike na yun, that is a 3 days and 2 nights na hike, no? Tuloy-tuloy. So, merong 4 na major peaks na dinaanan namin. It covers 86 kilometers ang distance. So nagumpisa kami ng Tarlac, lumabas kami ng Zambales. So ganun kahaba yung hike na that time. So kapag meron tayong mga flowing rivers na nakikita nyo naman talagang malinaw, yan pwedeng gamitin natin yung filter. Kasi ano yan eh, fresh water kasi yan eh. So coming from, di ba, initially may mga filter nang ginawa ng nature niyan eh, sa mga bato, mga ugat-ugat ng kahoy, soil. Pero kung dito sa Manila, yung tubig natin dito sa mga creeks natin dito, wag ganon. Masyadong mataas yung ano niyan eh. Dapat nang kailangan ng pasukan ng purification. So hindi lang siya, ang filter kasi pinipilter niya lang yung mga solids na malalaki doon. So may mga microns na pwede niya lang i-filter. Pero ibig sabihin hindi lahat. Itong filter na to is capable to filter, I think 0.009 na ano eh, maliliit kasi 9 ito. Ang filter na to ay Spanish mga kasama eh, no? German. So ibig sabihin, anyway, may ilang mga ano dito na hindi siya nasasala. Kasi microfilter lang naman yan eh, mga nano filters. Pero ibig sabihin, iba yung filter, iba yung ipapurify mo. So pagdating naman sa purification, mag-stock po kayo nito mga kasama. To. Itong brand na to, Aquatabs. So, generic niya ay troclosin sodium. Mga kasama, dapat meron kayo nitong nakastock sa bahay. Mura lang naman to eh. Bili ko nito 6 pesos lang isa. Kasi in the event kasi na halimbawa na filter mo na at medyo alanganin ka, pwede mo itong lagyan ng ganito. Sa isang galon, pwede mo lagyan ng isang ganito. So, yun, may mga, ano naman yan eh, meron naman yung mga estimates eh, kung ilang tablet ilagay mo, at saka dapat 30 minutes mo muna ipa-dissolve yun para talaga mapatay talaga yung mga bakterya. Iba-iba kasi yun eh, yung pipilter naman, solids lang, pero kapag ipipurify mo siya, talagang pati bakterya, at saka yung mga viruses dun sa tubig, talagang papatay niya. And, next is, sa filtration, meron tayo din dapat mga container kung para pang boil. Oh, anyway, sa atin namang household, meron na tayong ganun, yung mga takore. So, yung mga pots, papakuluin natin, papakuluan. So, para safe yung ating pag-inom. Kasi kung halimbawa hindi po, eh baka mamaya magkakaroon tayo ng amoeba niyan, no? Marami tayong mararamdamang sakit.
Yan po mga kasama, level 3 na yan. Ulitin natin, yung level 1 natin, preparations pa lang yun. Yun pa lang yung must do, no? Wag lang natin gagawan ng i-pollute yung tubig. Kailangan i-manage natin yung wastewater natin. Kailangan salain natin yung, kung hanggat maaari, ma-preserve natin yung rainwater. And then magtatanim tayo ng kahoy. Sa level 2, dapat i-identify natin nasaan yung mga spots ng water sources natin. Alternate sources. Bawa, nearest na refilling station, nearest na deep wells, and so on, mga swimming pools. So, sa level 3, nandiyan na yung filtration. So, use ng mga filter. Maraming mga klaseng filter eh. Ito lang ang meron ako eh. No? May mga UV light nga eh. Kung meron kayo nun, is makaka-provide kayo, mas maganda. So, and then yung water purification tablet, and then yung boiling point, meron papakuluan natin. Kapag nandyan na yung, umabot ka na sa ganyan mga kasama, naka-level 3 ka na yan. Ibig sabihin, kapag once nagpipilter ka na ng tubig, level 3 ka na. Once nagpapakulo ka na ng tubig na inumin, talagang nasa level 3 ka na yan. Dinaanan mo na yung level 1 at saka level 2. Okay, so next is yung level 4. So, in the event, lalo na itong big one. Kasi yun naman ang isa sa talaga nakakatakot. Hindi kasi natin alam kung kailan darating yan eh. So habang hindi pa siya dumating, at least meron na tayong paghahanda. Kasi ang essence kasi sa prepare, ano ba yung ginawa mo before, anong gagawin mo during, at saka anong gagawin mo after. So, itong level 4 natin, ito na yung, i-consider na natin yung bug out locations natin. Halimbawa, kung dito ka sa Manila, mag-identify ka ng bug out location mo. So, sa kakagala natin, no? Kung saan tayo napupunta. Dito sa Manila, kung taga Manila ka, ang safest dito na bug out location talaga, Sierra Madre. Kaya kung meron kayong extra pa na budget, mas maganda kung makabili kayo ng lupa dyan. Dyan sa may mention ko, yun dyan sa may Sampaloc area. Tsaka dito sa may Camagong, doon sa may Jariel's Peak. Napakasarap mabuhay doon mga kasama. Ang daming tubig, unlimited yung falls dyan, papuntang Infanta. Sa Infanta, Quezon. So, yung real na yan. Kung meron kayong extra money mga kasama, I-suggest mag-invest kayo ng property doon. Kasi maliban na medyo pristine pa yung kabundukan, kung ikaw ay maghahunting, may makukuha ka pa. Yung water supply doon talagang sapat. Napakasarap mabuhay ron. Kung meron lang sana tayo talagang, syempre wishful thinking lang tayo doon eh, but na-witness ko talaga yan in person. So wala akong ibang frontier na nakikita na as pristine as Sierra Madre. Diyan sa area na yan sa Real, Quezon. Kasi kung magre-rely tayo dito sa, bawa, bibiyakin natin yung north and south, no? Bawa, kunyari, naputol yung tulay dyan sa may Guadalupe, naputol yung tulay dyan sa may Manila area na mahihiwalay na yung Manila North tsaka Manila South. Ang taga rito sa South, saan tayo pupunta? Saan ba yung nearest na ilog rito? Baka Maragondon pa. Gaano naman kalayo yung Maragondon kaysa dito? Halimbawa, kung magagaling ka ng Las Piñas, di ba? So, ibig sabihin, napakalayo nun. Magkakaroon na ng gridlock pa yan. Ibig sabihin, wala nang pwedeng dumaan. So, yun. Talagang kinukonsider natin yung distance. So, isa yan, dapat ma-identify natin yung bug out location. Alright. So, I suggest na kung meron tayong extra pa na budget, talagang mag-invest tayo dyan sa area na yun, napakaganda. Or, kung halimbawa wala man, kahit mapasyalan nyo man lang mga kasama, ma-appreciate nyo man lang yung nature. Napakagandang magpasyal dyan sa area na yun. Kahit araw-araw, parang naulan. Di ba? Para dun sa mga mountain bikers natin, yung ating mga bikepackers, tsaka mga motorista, talagang madala sila dyan. No? Sila mismo, kahit kayo, ma-witness nyo, pag napunta ka dyan, talagang mababasa ka talaga. Kasi yung ating rain showers talagang present palagi, halos araw-araw. Yun. Mga kasama, yun po ay ilan lamang sa ating mga
nababanggit. At hindi na lang natin masyado laliman yung ano ibig sabihin ng tubig kasi siyempre kailangan ng technical guy niyan, ano. So I suggest na i-research niyo na lang din para lang somehow ma-enrich lang ating kaalaman, no, pagdating sa kahalagahan ng tubig. So yun, ulitin ko lang, mahalaga po yung tubig. So na atin ang mga dams nga lang, ito kasing mga dams natin na-design sila sa water power generation, hindi sila naka-design doon sa irrigation system. So ginagawa na lang nila ng alley somewhere, so nagdadagdag na lang sila ng avenue para doon sa irrigations. So anyway, so yun mga kasama, no, natampok lang natin tong kapiranggot na item na to, which is nag-uugnay lang doon sa karanasan na nakita ko kanina. So sana kung makakita din kayo ng mga indicators na ganyan, huwag niyong palampasin, aralin nyo kagad bakit. Kasi mamaya yan, baka wala na tayong pagkakataon maghanda eh. Yun yung issue eh. Kaya ginawa ko kanina, siyempre yung aking mga 200 liters sa mga containers dito, yung ako live blue nakikita natin dyan, meron akong 4 na ganyan. So kahit papano, pinuno ko kasi baka mamaya hindi na magdi-deliver, kahit papano mag-survive pa tayo kahit up to maximum of 7 days pa, no? So yun, sana may napupulutan tayong aral mga kasama, and at the same time kung meron man kayong ibang alam dyan when it comes to water, share nyo naman, share nyo din, no? Tayo lang naman po ang nagtutulungan. So again, hinihingi ko na mag-subscribe kayo kasi sabi nga nila kapag nanghihingi ka, dapat kang pagbigyan. Yun lang mga kasama. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay kayo.